Hello, everyone, and welcome to All About Canada, ABC, a program that inspires, educates, and informs our fellow Filipinos here in British Columbia on pressing and important issues. I'm your host for today. My name is Rovic. I'm also a realtor and immigration consultant. The topic today is very interesting. The top or the 10 common questions of homeowners, home buyers in British Columbia. And with us, ladies and gentlemen, please welcome a realtor from Royal Pacific, Mr. Dino Yusison. Dino, good morning. How are you? Hello, everyone. Okay naman, Brad. Sorry. Can I say Brad? yeah. Dino, kamusta? Tell us more about yourself. Okay, so a little bit of background about myself. First, I would want to share kung ano yung tinapos ko ng university, which is I finished a Bachelor of Science in Industrial Engineering at the University of the Philippines in Diliman. And then I also earned my diploma in Urban Land Economics at UBC, and currently a member of the Real Estate Institute of British Columbia. And because I am a member of that institute, I have a professional RI designation, and currently also working as a realtor for Royal Pacific Realty, and also working for one large utility company here in BC. Wow, ang bigat ng credentials mo. Alam mo ba, I'm also an industrial engineer back home in the Philippines. Yeah. Good to know. As a matter of fact, I had some units in UP as well. Oh, really? Yeah. All right. Taga saan ka sa atin sa Pilipinas, Dino? Lumaki ako sa Parañaque. Nasa Parañaque. Bakit ka naman napasok sa realtor, as a realtor? What inspired you? Well, first of kasi yung job ko when I earned my diploma in Urban Land Economics, ang naging job ko talaga na real estate related for a very long time was as an appraiser for BC Assessment, right? So I worked there for 15 years. Mm-hmm. And then after 15 years of working as an appraiser, I decided, okay, maybe I should try a different real estate related career. Mm-hmm. So the first thing that came to mind is realtor. So I left BC Assessment. I pursued real estate, be a realtor. Yeah. So bago tayo pumunta doon sa doon sa 10 common questions ng mga gustong bumili ng bahay dito sa British Columbia, kamusta ba ang real estate market sa iyong experience sa mga nakaraang panahon? Medyo depressed yung I would say depressed talaga yung market ngayon because of what's happening with the interest rates. So marami ako alam na gustong bumili ng bahay pero hindi sila ma-pre-approved sa amount na gusto nila because nga masyadong mataas yung interest rate. So, yung supply, maraming nagbebenta pero yung demand is not there. So, yun yung state of the real estate right? Nakikita mo ba na sa mga susunod na panahon, makaka-recover siya? I would think so. Kasi especially since in-announce na ng Bank of Canada na they will be reducing the interest rate soon. Although sabi nila by June or July, pero that's good news for a lot of people. Oh, okay. Lalo na sa mga buyers. Of course. And there's always a reason. There's always a reason to buy the property in British Columbia. Kaya, of course. Yes, positive ang ating outlook bilang mga realtors as well. Okay, so punta na tayo sa 10 common questions of home buyers. Number 10 coming from our realtor, Dino Yusison. Number 10. So I would say not in yung first question na what is my pre-approved amount? Diba? Syempre, bago kang pumili ng bahay, dapat mayroon ka ng idea kung ano yung kaya mong bilhin. Last thing na gusto mong mangyari is nandun ka na, you're ready to make an offer and then realize mo na yung bangko mo pala will not lend you the amount of money that you need. Kumbaga yung para sa kabatiran ng mga nakikinig sa atin ng mga first-time home buyers, yung pre-approved ay makukuha mo mula sa mga lenders, either banko o yung
ibang lending institutions natin. Kumbaga, Correct. mag-apply sila. Normally ba, ano requirement nito, Dino? Yeah, well, isa sa mga requirement, kailangan Sorry, malaking factor yung employed ka. Yan na ba ang isa sa mga tips mo? Sorry, na baka na ano ko, naunahan ko pa. Hindi naman. Mhm. Pero tama yung question mo. It's a valid question. Obviously, kailangan talaga employed ka. Isa yun sa mga titingnan. Although, mortgage approval is not my expertise. So, hindi ko masasabi alam mo, hindi ako makakapagbigay ng very thorough tip pagdating sa pre-approval kung ano kailangan, di ba? Pero isa sa mga alam ko na kailangan mo talaga is kailangan employed ka or self-employed. I see, Diba? I see. Isa sa mga tinitingnan ng bangko yan. Okay, alright. So, Tsaka kung maganda yung credit rating mo, I think. Sige. Pasok tayo sa tip number 2 naman na common question ng isang bibili ng bahay. Siyempre, titignan mo rin what is my total budget, di ba? Kakayanin ba? So obviously, if you were a renter, yung binabayaran mo for rent would be less than what you will be paying kung homeowner ka na, di ba? Siyempre, mas mataas ang binabayad ng isang tao pagka mortgage na yung pinag-uusapan as opposed to rent, di ba? So you would have to factor that in, plus kung ano man yung mga monthly expenses mo, yung pagbayad mo sa electricity, sa utilities, sa entertainment, yung gas and stuff. Yeah. If you would add them all together, kaya ba ng budget mo, di ba? Yun yung isa sa mga titignan mo rin kung bibili ka ng bahay. Mag-a-adjust ka sa iyong expenses. Correct. Yeah. Take mo into account yung itataas ng monthly expenses mo once magkaroon ka ng... Merong usual na tanong pwede ba kung kami ang dalawang mag-asawa plus yung anak namin ang magtulong-tulong para bumili ng bahay? I think yun ang reality ngayon. Hindi lang 20 years ago, kahit na single income earner sa bahay, okay lang makakabili ng bahay. Pero ngayon, multiple income earners na ang kailangan. Kasi sobrang taas nga ng mga property values. Diba? So usually, tulong-tulong yan. Yung magulang, tapos yung mga anak. In your experience, tapos kung yung anak, may asawa. Yeah, meron na bang, ilan yung maximum na naging owners ng isang bahay? Parang wala akong alam na may maximum. Ganun. Oo. Pero marami akong nakikita na 4, 5 sa isang bahay, di ba? Sa isang property, nasa titulo, 5 tao, 6 na tao. Pwede. Pero very uncommon yun. Usually 2 to 3. 2 to 3, okay. Oo. Alright. Pangalawang tip yan or common question pala. So, punta naman tayo sa pangatlong common question ng isang bumibili ng bahay dito sa British Columbia. Isa sa mga hindi rin aware, lalo na pag first time home buyer ka, what are the closing costs, di ba? Kasi ang alam lang ng mga tao is pag bumili ka ng bahay, down payment. Ang ilalabas mo lang na cash is yung pambayad dun sa bahay na bibili mo. Not realizing na may mga costs pa associated to purchasing a home, right? So nandoon yung cost to do an appraisal, cost to do an inspection. Importante yon, di ba? Yung lawyer's fee para sa ownership transfer. Tapos, pag buyer ka, meron din tinatawag na property transfer tax na kailangan mong bayaran, di ba? So, actually, yung property transfer tax, marami nagugulat siya. Hindi nila in-expect ng mga buyers na, meron palang property, besides yung down payment, saka yung pambayad sa bahay, meron pa pala akong babayaran na property transfer tax, which is hindi naman siya substantial amount, pero yun nga, maraming tao hindi aware. Kumbaga, dapat sa umpisa pa lang maging maliwanag na through their realtor yung expenses nila pag malapit na o nagsasara na yung kontrata. Correct. Kailangan ma-educate sila. Well noted, mga kababayan, pag bibili kayo ng bahay, kailangan ng budget pa sa closing. Correct. Alright. Tama. Pasok tayo sa common question number 4. What are the associated cost of home ownership? Higher. Diba? Ang obvious na associated cost of home ownership would be yung monthly mortgage mo. Pero on top of that, kailangan mag-budget ka rin sa mga other things na kailangan mong bayaran as a homeowner. Nandoon na yung property tax, which is based on the assessed value of your home July 1st of the previous year. Diba?
Tapos nandoon din yung in some municipalities meron din silang tinatawag na water and sewage tax. Na babayaran mo either once a year or quarterly, depende sa kung ano yung setup nila sa municipality, di ba? Kung kondo yung binili nila, meron silang kung babayaran lang monthly, di ba? Oo, of course, yes. Definitely, yung strata fee. Yeah, Strata fee. Oo. Meron din, syempre, kailangan mo rin as a homeowner, magbabudget ka rin for repair, yung cost ng repair. Kasi obviously, sometime in the future, magkakaroon ka ng mga kailangan na palitan sa bahay mo, di ba? So, kailangan mag-budget ka for that. Fire insurance, home insurance ng mga iba't ibang uri. Isa rin yan. Isa rin yan. Sa mga associated cost. Yung bang mga insurance na yon, 1 year, yearly binabayaran or monthly or depende sa arrangement niyo? Well, in my case, it's monthly na binabayaran ko. Optional ba yun? Siguro, I guess meron ding annual, I don't know. Is it required o optional? Ang home insurance, I think it is required. Lalo na ay nire-require ng banko yan eh. Oo nga, tama. Bangko nagre-require for their bank's protection na nilabas na pera dahil sa iyo. Yeah. Alright. Very nice. Fourth common question. Papasok na tayo sa ikalima na common question ng mga home buyers natin. Pasok! Haba pala na ito. Okay, sa fifth. Nag-isip po. Meron akong tanong. Kung umuo na sila, nabibili nila bahay, pero nagdesisyon sila na ayaw bigla nilang na-desisyon na wag munang i-purchase. Pumirma na sila sa kontrata. Pwede pa ba silang umatras? Ayan. Pagka nag-sign na sila sa contract, valid contract na yun. So, kailangan i-honor nila yung contract. That's right. That's the correct word I was looking for. However, syempre, pagka bago naman mag-push through yung sale, may mga subjects na kailangan mong i-remove, na kailangan mong i-satisfy. So, kung isa sa mga subjects na yun hindi mo ma-satisfy, pwede mag-collapse yung deal. Correct. Right. Tip number 5 yun. Pwedeng, kumbaga, bago kayo pumirma sa kontrata, pag-isipan yung maigi. Hindi, definitely kailangan pag-isipan mo talaga ng maigi. Dahil once sinign mo yan, valid contract yan. Pwede kang masu ng kabilang party. Sino ba pumipirma sa kontrata kung mag-asawa sila? Ano yan? Sino pumipirma daw sa kontrata kung mag-asawa sila? Sino ang pumipirma? Kung sino yung nakapangalan din sa mortgage. Yung mag-asawa. Tama. Okay. Tip number 6 na tayo. 6 na, okay. Hindi pala tip, kundi common question ng mga home buyers. Right. Isa sa mga, syempre, unang-una mong tatanungin, kung with regards to the house itself, of nababayaran, nabibilin mo, tatanungin mo, are there any problems with the house? Diba? Although yung mga sellers naman, they are required to disclose kung ano yung mga defects of the house. Obviously, as a prudent buyer, you have to do your due diligence. So, paano i-disclose? Kunwari, babae yung bibili, walang alam sa bahay. Paano nakikita yung mga ganyang problem? Good question. So, mag-hire ka na inspector. Yun. So, yung inspector ang obviously, mag-inspect ng bahay. Titingnan niya kung may mga defects, ano mga kailangan i-repair sa bahay, di ba? So, more or less, as a buyer, informed ka kung ano pa yung mga pwedeng kailangan ayusin sa bahay bago mo bilhin. So, ang may expense nito, yung buyer, di ba? Or pwede rin, or during the negotiation process itself, kung medyo substantial yung repair cost na kailangan ilabas, di ba? Pwede mong gamitin yun as a leverage when you're negotiating for a reduced price. So, pwede mo palang sabihin na, kung ikaw yung buyer, pwede palang sabihin mo na, we will have it inspected kung pwedeng sagutin ng seller. Yung inspection cost would be, ang magko-cover talaga niya yung buyer. Pero kunyari, may makita silang substantial repair na kailangan. For example, yung foundation ng bahay, may sira doon sa foundation, medyo malaki-laking cost yan. So, pwede nilang
kunin yung cost na yon, sabihin nila doon sa seller na ito, may nakita kaming problema sa foundation, ito yung cost niyan, pwede bang i-reduce natin yung purchase price? Kumbaga, napaka-importante mga kababayan na kumuha kayo ng house inspector bago kayo bumili ng isang property. Correct. Dahil Correct. hindi lahat ay nakikita ng mata. Correct. Diba? Definitely. Totoo So, yan. ang susunod na question, more or less, kunwari, bahay na detached. Magkano normally ang house inspector dyan? Pag sinabing mga detached, mga kababayan, ito yung stand-alone na bahay. Walang hindi condo, hindi naka-attach, unlike condo or townhouse. Normally, magkano yung mga ganyang bahay pag detached sa home inspector? Pag sa pagkakaalam ko, depende yan sa Laki. sa square footage din nung i-inspect, I think. Mhm. Siguro ang typically would be around I don't know, 350 to 600, I guess. That's That's my guess. Oo, mga kababayan, napakamura. Actually, hindi siya mura, medyo may gastos kayo pagdating sa home inspector, pero napakalaking benefit 'yon sa inyo dahil bilang buyer, no? Correct. That Correct. is Para may peace of mind ka, di ba? Bago mo i-close yung deal. Alam mo at least kung alam mo yung papasukin mo. True. Yan po mga kababayan, ang 6 common questions ng home buyers. Papasok na tayo sa number 7, courtesy of our realtor, Lino Lucison. Number 7. Number 7, another one would be na commonly overlooked by buyers, edad ng roof. How old is the roof? Right? I would ask, yes, I would ask that. Kasi meron akong naging personal experience din dyan eh. Pero anyway, isa sa mga importanteng tanong yan kasi lalo na ang roof, once you replace it, may life yan 10 to 15 years. But after that, usually ang average niyan ang lifespan ng isang roof. And kung kailangan nang i-replace yung roof, medyo malaki-laking repair cost yan. So gusto mo as a buyer, gusto mo malaman ano na ba yung edad ng roof ng bahay, di ba? Para alam mo yun, informed ka. Kasi baka mamaya 10, 15 years old na pala yung roof. So at least alam mo na in the next few years, medyo may ilalabas ka na malaki-laking pera pang pampalit, di ba? So ito, home inspector din ang makakadetermine nito, yung roof. May major expense to. In your experience ba, ano ba ang mga uri ng roof o commonly used roof dito sa Vancouver? Ano yung matibay? Ano yung... yung common would be asphalt, may cedar, may ganyan. I mean, hindi naman ako builder, so I'm not too familiar with kung ano yung mga materials na ginagamit. Pero yun yung mga naririnig ko. So kumbaga, kapag ang bahay na binibili nyo, mga kababayan, ay 10 to 15 years na. Major question, as per our realtor guest, how old is the roof? What's the status of what's the condition ng bubong? Major renovation na yan. No? Yeah, major renovation, medyo mahal yan. Oo. That is tip numbers or common question that should be asked or are being asked by buyers, yung roof. Papasok na tayo sa common question number 7. 7. Yes. Okay, so besides the roof, as a buyer, tanungin mo rin, how old are the system inside the house? Yung plumbing, electrical, kailangan na bang palitan? Lalo na, for example, plumbing. If you're purchasing an older home, right? Kailangan mo malaman yan kasi may mga plumbing materials na ginamit a long time ago. Yung tinatawag nilang poly B material for plumbing. Yung material na yon is very prone to failure. So, pag yung bahay mo naka poly B plumbing, maraming mga mga insurance companies. Sometimes they refuse to insure your house pag nalaman nilang na yung plumbing system mo is poly B. Or sometimes i-insure nga lang pero mataas yung premium, 'di ba? So yun yung mga things na gusto mong malaman. Yung yung merong fireplace na dekahoy pa, meron pa bang ganun talaga? Meron. Oo. Yung gagamitan pero okay naman yun. Okay lang naman yun as long as meron kang
yung ginagawa mo yung annual maintenance. Oo. Alam mo, curious ako, may kung yung bahay ay meron pa bang ganun sa Vancouver? Purely yung kahoy ang pang-init mo ng bahay? O ano na lang siya? Kumbaga ay parang kumbaga ay nagpa-install na rin lahat ng bahay dito ng modern heating I think majority is modern heating. Wala na gumagamit ng sinasabi mong di kahoy na fireplace. Marami pa kasi ako nakikitang di chimney rito eh. Pero although meron pa rin. Oo. Siguro meron pa rin. Pero hindi yun yung kanilang main source of heating sa bahay. Oo nga. Wow, na-imagine ko na kung gaano sila nilalamig kapag Arctic climate ang pumasok dito, di ba? Correct. And that is common question number 7, yung kamusta ang plumbing, electrical. Papasok na tayo sa common question ng mga home buyers. Number 8. Okay, number 8. Was there any major additions? Was there any additions or major renovations to the house? Isa yan sa mga gusto mong tanungin. Kasi karamihan sa mga sellers, usually para ma-maximize nila yung return o yung proceeds na makukuha nila sa sale, nagre-renovate sila sa bahay. Pero yung mga minsan, not all, ang ginagamit nilang materials is yung mga cheap materials, mga ganyan, just to make it look nicer aesthetically, alam mo yun. Diyan ba pumapasok, Dino, yung mga tinatawag na mga kwarto na hindi naman kasama sa original plan para makapagdagdag sila makakuha sila ng tenants at Correct. So isa rin yan sa mga tatanungin mo, was there any major renovations? Kung yung mga renovation ba na ginawa na yan, may proper permit, di ba? Kasi gusto mo malaman, yung mga renovations or additions ba na yan is up to code, di ba? Lalo na, kung may addition, lalo na, kailangan talaga meron yung permit. Kasi kung walang permit yan at nalaman ng municipality, may ginawa kang extra room or kitchen na walang permit, papatibag nila yan. Mga kababayan, dito kasi sa Vancouver, usong-usong ngayon na kapag meron kang bahay, magpaparenta ka, di ba? Kahit may portion ng garahe mo, lalagyan mo ng kwarto na hindi kasama sa original permit, di ba? Correct. Ano kaya ang parang tip natin sa mga home buyers para trabaho na talaga ng realtor yun na malaman? Kasi kung titignan mo minsan yung bahay, akala mo built original eh. Yung pala, meron dalawang dinagdag na kwarto sa likod, sa gilid. Right. Ano kaya ang protection nila sa home buyer? Sabihin nila, Dino, ano ba to? Mukhang dinagdag ba to? Yun. So, valid yan. Question na yan. So, kailangan yung realtor representing you as the buyer, yung realtor mo, tatanungin yung kabila kung meron ngang, kunyari, kung meron bang renovations, kung yung renovation ba yun may permit, yung kabilang party, yung realtor ng seller, should be honest and truthful. Kung meron man talagang mga renovation na ginawa na lang walang permit, kailangan disclose nila yun. Meron bang document na pwedeng ipakita sa home buyer na galing sa seller kung ano yung disclosure ng mga... Right. Yung property disclosure statement. That's the one. Yeah. Tama. Right. Nandoon yun. Napaka-importante yan dahil halos lahat ng bahay na ngayon merong correct. Di ba? Correct. Basta tandaan mo, basta pag may narinig ka na word na addition or major renovation, red flag ka agad yan as a buyer. Ang una-una mo tanongin is may permit ba yan? Di ba? Kasi pag walang permit yan at oras na malaman ng municipality na meron kang space na hindi naman dapat, na illegal, ipapatanggal nila yan. At yung cost na yan is sa'yo. Kasi ikaw na ngayon yung may-ari. Ang masakit kung ikaw yung bumili. Ikaw na yung owner at that time. At isa sa mga factors na binili mo, nagustuhan mo yung kwarto na yung apo, anak, yung pala, walang permit. Correct. Yeah, definitely. Kasi syempre, yung binayad mo sa presyo na yon, kasama supposedly yung space na addition na yun Kasama yun sa purchase mo And then biglang nawala, di ba? Dahil wala palang proper permit.
Kasi So mga ikaw ang kababayan, kawawa. sa Pilipinas, normal na maglagay ka ng maglagay kahit wala kang permit, halos idikit mo na sa Oo, bahay mo, sa Pilipinas. halos sakupin mo na yung sidewalk. Hindi mo pa pwede rito yan. Oo. Alright. So very good common question raised by buyers courtesy of our guest. Mhm. That is number 8. Papasok na tayo sa number 9. Last two na tayo. Okay. Tayo sa number 9. Common questions asked by home buyers in British Columbia. Okay, so ano ba another one? Are there any health hazards in this home? Yan. Na gusto mong malaman, di ba? Lalo na pag sa mga older homes. Mm-mm. Syempre, may possible presence of asbestos. di ba? Yes. Or gumamit sila ng paint na may lead, di ba? So yun yung mga very common things na na ginagamit nila noon nung nagbi-build pa sila ng houses, may asbestos, yung lead paint and stuff. You want to know that as a buyer. Syempre kasi Mga anong hazard year yun? Kunwari, sasabihin nila, tanong nila, mga more or less, anong year ba yung mga natayong bahay na may asbestos? More or less. Anong year? yeah, in my experience, yung mga bahay na tinayo ng mga 1940s, 50s, I think until 60s eh. So I'm not sure kung 70s houses ganun na rin. Parang 78 yata eh. Pag 1978 na baba yata eh, more or less. Oo, yun. So yun, mas alam mo pa. Oo. May tanong ako, di ba sa UP, may mga bahay doon yung mga professors eh. Di ba? Right, oo. Yun, mga lumang bahay yun. Di ba? Oo. Kung nakapasyal ka sa isa, yung kaya nag-asbestos yun. Hindi ko alam. Very common ba ang use ng asbestos sa Pilipinas? Hindi ko rin alam eh, pero naalala ko lang, Oo. sa UP, yung mga professors doon, meron silang tirahan doon, na yung mga bahay, alam mo, built in, yung design, alam mo, yung makikita mo talaga. Luma na talaga yung design. Ano? Kaya alam na luma. So, posible kung common na material ang asbestos sa Philippines. Pero I don't think so. Kasi usually ang asbestos is for insulation. Eh. Di ba? So, tama. Diba? So hindi ginagamit sa Philippines. Very good, number 9 na common question. Yeah. So, asbestos and lead paint, meron din yung tinatawag na molds, di ba? So, may moisture problem ba itong bahay na to? Obviously, kung may moisture problem, di ba may molds. Ayaw mo ng molds sa loob ng bahay kasi it can cause, various sickness like asthma and stuff like that, di ba? So yun ang gusto mo malaman. True. Oo. Alright, that's number 9. Common question. Last. At baka may bonus pa mamaya pag-usapan natin. Number 10. Our last common question being asked by home buyers in British Columbia. 10 would be does this house have any stigma attached to it? Diba? Actually, yan ang gusto ko sanang sasabihin ko sana sa iyo na parang bonus eh, kung di mo mababanggit eh. Unahan ba kita? Oo, kasi isa yun sa mga tanong na actually hindi yun natatanong ng mga tao eh. Ano ba yung stigma, right? Yes. So for example, itong house ba na to, was it used to be a grow-up home before? Stigma yan, right? Explain natin mamaya kung ano yung grow-up na yan. Right. So grow-up ba to? Or meron bang namatay dyan, di ba? O murder, stuff like that, di ba? So I mean, kung di mo alam yan, as a seller, binili mo yung bahay not knowing the history of it, and then later on, binenta mo, tapos yung buyer, alam niya yung history. So, hindi mo siya mabebenta sa magandang presyo. Kasi meron palang stigma yung bahay na binili. Kasi mga kababayan, meron dito tinatawag na stigma. Yun na nga, in-explain ni Dino, na meron kasi mga buyers na ayaw na merong namatay. Pero dapat siyang itanong, dahil lalo na kapag ang bahay na common dito sa British Columbia, mga luma. Di ba? Right. In 1920s, 1910s. Di ba? So, yung stigma na tinatawag, yung may namatay, meron bang multo. Correct. Multo or grow up ba to? Di ba? Grow up meaning ginamit siya sa pag-manufacture ng drugs or that time, yung hindi pa legal ang marijuana, di ba? Ginagamit nila yung mga sa pagtanim ng marijuana, yung mga bahay. Baka curious yung mga kababayan natin. Sa loob ba ng bahay nagkaroon ng ganon o sa labas or usually sa loob? Talaga? Oo.
Yung mga lalo na yung mga grow up, kaya nahuhuli nila yan kasi namomonitor ng BC Hydro in a way yung consumption ng electric. Kasi malakas mag-consume ng electricity ang mga grow ups mga marijuana plantation na yan sa loob ng bahay. Kasi kailangan nila ng maraming ilaw. So pag nakita ng BC Hydro na nag-shoot up yung electricity bill niya, red flag na kagad yun. Minsan binibigyan na nila ng tip yung mga police na, check mo tong bahay na ito, mukhang merong grow up dyan, di ba? Oh, I see. And once ma-identify nila na yung bahay na yun is a grow up, yung record na yun, nandun na sa bahay na nakastick na yun sa bahay na yun. Forever yun. So ito ang isang tanong. Yan bang mga stigma na yan ay obligado ang seller na sabihin? Yeah, lalo na pag tinanong. Pag tinanong, oo. Tsaka alam ko, well, usually nilalagay yan sa listing na former grow up, di ba? Nasa nasa remarks yan. So para aware yung mga buyers na. Pero yung iba naman they don't mind, they still buy the property, no? As long as na-disclose yung fact na yun. May mga ibang buyers naman, they don't care. Tama. Ano pa? Finally, nakasampu na tayo, no? Lagi ko nga yung stigma, nakasampu na tayo. Ano pa ba ang in your experience na lang, Dino, sa iyong mga nabenta, sa iyong mga properties niya, ano yung kakaibang experience na na-encounter mo with home buyers kung meron man bago tayo post? Gusto ko lang i-share. For example, alam naman natin sa City of Richmond, karamihan dyan, mga majority, mga nasa Asian descent, mga Chinese, ganyan, di ba? So, isa sa mga malaking factor para mabenta yung isang bahay ng mataas na presyo is yung location niya, di ba? Kung yung bahay mo located somewhere na nasa intersection ng, ano man tawag doon sa atin sa Tagalog? Yung T? Nandun, yung road na yun? Nasa tumbok ka, yung you're facing yung road. Ayaw nila. Ito yung road, di ba? T, di ba? Tapos yung bahay mo nandito. Facing dun sa road na to. Diba? Kumbaga parang kung nawala ng preno yung coach, dire-diretso sa'yo. ayaw diretso yan. Sa Richmond, yung mga ganong bahay, hindi mabenta ng mataas na presyo. Tumbok na. Ayaw ng mga... Talagang, yung tinatawag nilang feng shui, di ba? Talagang pinapractice nila yun doon sa City of Richmond. So makikita mo yung assessed value ng mga bahay na nasa intersection na yun, mas mababa as opposed to yung mga neighboring houses. Yung ibang tumbok, pag ganun daw ang bahay, nilalagyan ng salamin yung yung ganun ba? Ano yung pang-kontra sa feng shui? Pang-kontra. May somehow salamin. Hindi ko alam yun That's a good Ano pa? Yung number 4. Kung ang bahay mo ending in number 4 o 4, wala namang ano yan. Kasi iba ayaw nila yun Siguro meron. May mga ibang Chinese na it matters kung ano yung number ng bahay. Diba? Very interesting pala, no? Next time makapag-guest tayo ng isang Chinese naman, or yung pagdating sa home buying. Diba? Right. Yung kanilang, kasi malaking market din ang mga Asians dito, no? Correct. Lalo na sa City of Richmond. True. Mga kababayan, for your information, yung sinasabi na Richmond dito, majority nga doon, ay isang city na kung saan nandun ang airport as well, yan majority mga galing nga sa Asia ang nakatira. Right. Kaya pag naglalakad ka ay para kang nasa Hong Kong. Yeah, totoo. Yeah, that's true. Thank you so much, Dino, for all the 10 common questions. Meron ka bang huling masasabi o kaya meron ka bang event na mangyayari, or how can they get in touch with you? Yeah. So, gusto ko lang sabihin sa mga viewers mo, if they have any real estate related questions, or if they need any help with something that is real estate related, feel free to reach out to me. Kung may tanong sila about their assessment, di ba? Tawagan lang nila ako. I can explain to them how the assessed value was determined. Alam mo yun.
Ang kagandahan mga kababayan, pag si Dino ang inyong broker ay or realtor dahil sa kanya experience bilang appraiser, tama ba? Mhm. Eh para kayong nakakuha na ng naka-jackpot na kayo dahil kumbaga ay lahat ng expertise niya ay pwede niyang ma-apply sa inyo to the first time home buyers. Tama ba ako? Siguro. Okay. Thank you so much, Dino, for your time. Thank you so much for inviting me sa very interesting interview. Na ginawa mo. Yeah. We'll see you definitely sa mga events ng realtors dito sa Vancouver. Okay. Okay. So that's a wrap. Thank you everyone for watching All About Canada, where we inform, educate, and inspire our fellow kababayans regarding important issues happening in our areas. My name is Rovic. I am your host, and I'll see you again soon. Thank you.